Kaya pati po yung mga NBI, ayaw nilang daluhan. Kasi mahirap mong ipaliwanag talaga, mga kababayan. Oh. Hayaan niya, na pumunta lang sa media Mm. ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap sa committee na siya Mhm. nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair, who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Mm. Hindi pwedeng piliin lang kung kailan ka sasagot. Aha. Public office demands transparency. Naalala niyo po si Pinoy, mga kababayan, nung pinapatawag siya sa Congress, no? Sinisipot niya lahat, mga boss chief mo, sir. Sinisipot po lahat. Ito, ibang klase eh. Because as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. Now, we have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the Sheriff Shipans. Matapang sa mga taong Aha. walang laban. Yun. Re- Ay ko po. Saklap no, no? Para doon sa mga fans ng mga DDS at fans ng mga Duterte, oh. Matapang sa mga taong walang laban. Real leadership is tested when you face scrutiny, not when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Ah. Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposit New 2016, umpisa ni dating Pangulong Duterte. Good morning, pambansang nanay survivor. Oh. din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Na this is not political. Magkano? Atras ko ah. 437, 435. Daloy sa account Ilang? nila. 2 billion? Ang mga inilalahad ngayon ay nangangailangan Uli. Ito, sorry. Ayan. face scrutiny, not when you avoid it. Mhm. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. Mhm. May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang Silang dalawa. dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Baka ito yung sinasabi ni Trillanes na nanggagaling daw po sa nagngangalang Sami Uy, di umano, na isang leader daw po ng ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. Na this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Naku. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Amlak. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President. Pero tsaka kung mali si Trillanes at alam ng mga Duterte na walang ganyang mga pumapasok sa kanila, walang katotohanan niyang mga sinasabi ni Trillanes, dati pa lang sinunog na ho nila yan eh. Ano? Dati pa lang ipinahiya na nila si Trillanes. Inilabas na ho yung bank account na yan, mga kababayan. Pero hanggang ngayon hanggang makipagbatuhan ng mikropono ang dating Pangulong Duterte, hanggang magsabi, lo mo! Kumusta na kaya yung lo ni dating Pangulong Duterte ngayon, mga kababayan? Balita ko mukhang hindi yata makakauwi Ano po? Hindi, sa totoo lang mga kababayan. 'Di ba? Kung talagang alam nila
na walang katotohanan yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes, nilabas na at nilatag na nila yung bank statement na yan. upang i-correct Mhm. niyo kami. The same Malamang po wala nang mukha sa atin si Trillanes na ihaharap po. Pero after 10 years mga kababayan, eto 'di ba? Nakikita, naririnig ho natin. simple life image, Madam Chair. Sinasabi ninyo, Madam Vice President, Mhm. na simple lamang ang buhay nyo. Aha. Pero ang dami niyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout mula sa isang tao na iniuugnay sa droga? Yun na nga lang po kay mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Yun na nga lang ho mga boss chief amo sir na tawag dito na abogado na si Kaufman mga kababayan. Magkano daw yung sinusweldo ni Kaufman buwan-buwan? 150 billion daw ho mga sorry 150 million daw ho kada buwan mga kababayan. Sa 10 buwan 1.5 billion. Dagdagan mo ng 2 buwan para makumpleto mo yung isang taon plus 300 million, 1.8 billion mga kababayan. Ngayon, ewan ko kung hindi ko lang ho alam kung bakit hindi nagtataka yung mga DDS, no? Saan galing yung pera? Bakit ganun kalaki? Isang taon lang, 1.8 billion yung, ngayon po, ilang taon na nakakulong ang dating Pangulong Duterte? Isang taon at isang buwan na ho, mga kababayan. O, di ba? Kapag ka umabot pa ng, parang mani-mani lang. Tapos, isama mo pa, yung 16 na lawyer na vice-presidente. Ang hirap, Siguro, ewan ko na lang. Total, siguro naman sa 1,052 viewers, siguro naman merong mga DDS na nanonood dyan at kahit papaano, maipaliwanag man sa atin kung saan nanggaling yung pera ng mga yun. No, kasi ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, doon sa hearing niya sa Kongreso, ang sinasabi niya doon is magkano daw? Pamasahe lang? O kung magkano lang? Di ba ang pinapakitang bahay, yung maliit lang. Pero kung kukwentahin mo lahat yung lumalabas, sa lawyer pa lang, mga kababayan. Parang ang hirap na pong ipaliwanag kung saan nanggaling yung billion-billion na yun. At sa Pogo. Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, na sinabi ko na nung una kong manifestation dito, 2 konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang Biblical Constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Sabi ni Edgardo Ortiz, ang China ang nagbabayad. Ayan si Edgardo Ortiz ang nagsabi niyan. Ano po? Siguro napanood po ni Sir Edgardo Ortiz yung mga sinabi nung anak ni Juan Ponce Enrile na merong mga pondo na nanggagaling sa China na ipinopondo sa mga kapwa natin Pilipino para sirain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo na humusga kung tugma doon sa mga taong pilit sinisira at pinababagsak po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot. Habang kami rin. Ikaw naman kasi, Congressman Benny Abante, hindi mo naiintindihan kasi kapag ka sa video lang sasagot ang vice-presidente, kumbaga walang question and answer, no? Hindi siya mauobliga na sumagot. Vice, meron pang katanungan dito. Alam niyo naman, ang vice-presidente, hindi yan pumapatol kapag ka wala daw doon sa listahan ng mga itatanong o ipapadala sa kanya. Kailangan nasa listahan. Ikaw naman kung Abante. Yun lang po yun. Kaya sila, ang ugali ho nila, ipaskil na lang po sa social media, ilagay na lang po doon sa Facebook, okay na yun. No? Kahapon niya, di ba may hearing?
Ako, expect ko na ho eh. Sabi ko, nako, pagkatapos ng hearing na ito, magpapaskil ang Vice Presidente, Sir Archie Beroya. No, magpapaskil ang Vice Presidente doon sa kanyang kasagutan. Di ba mamaya papakita ko sa inyo, may ipinaskil ang Vice Presidente. Patungkol sa Office of the President ho. Ito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. At ganun din po ang paniniwala ng ibang mga kapwa natin, Pilipino, mga kababayan. No? Hihintayin ko na magpaliwanag ang Vice Presidente dahil gusto kong marinig kung ano ang kanyang paliwanag. Pero syempre, hindi dumadalo. Anong iisipin mo dyan? No? Bakit sila natatakot? Bakit hindi pumupunta? Bakit hindi sumisipot? Talaga bang hindi nila kaya na ipaliwanag yung mga sinasabi sa kanila? Mukhang ganun ho. Madami ho, mga kababayan. Yung mga kapwa natin Pilipino na nagtataka, nagtatanong, bakit ayaw pumunta doon? Tapos sasabihin, hindi yan yung proper forum Para ho sa akin, no? Mga DDS, di ba ang lagi nyo naratibo, hindi yan yung proper forum para sumagot. Para sa akin, number 1 yan. Yan yung pinaka training ground ng Vice Presidente. Para para marinig ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, malaman nila, mahalungkat nila kung ano yung mga itatanong sa kanila pagdating sa Senado. At pangatlo, yun nga, pagka narinig ng Pilipino, totoo yung mga sinasabi ng Vice Presidente, kampihan natin siya, ipagtanggol natin siya. Baka diyan magkatotoo yung mga pinaplano yung mga mautog-mautog na sumama yung madami. Kasi yung mga mautog-mautog nila, mga kababayan, ilan lang po ang sumasama. Kakaunti lang ho, di ba? Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Yan lamang. Hindi yung confidential. Yung confidential fund, sasabihin nila, confidential yan, kaya pinaggagawan nila ng mga pangalan niya ng mga Mary Grace Piatos, etc., etc. Hindi ho. No. Pwede yung mga alias-alias nila. Pero, kailangan may hiwalay na envelope o hiwalay na pagpapaliwanag kung sino sila Mary Grace Piatos. At hindi po Abu Sayyaf po hindi ho yung mga kalaban ng gobyerno ang hihingi nun o ang tatanggap nun. COA, mga kababayan. Commission on Audit po. Sangay ng gobyerno, mga kababayan. Para lang masigurado na yung mga confidential funds at yung iba't ibang mga budget na hinihingi po, mga boss chief amo sir, ay nagagastos ng tama. Yun. Ano po mga DDS kasi. Parang alam mo yun, kala mo kabayo may tapaoho. Nako, ito lang ang papakinggan ko. Kasi confidential, dahil nakasulat yung confidential, yun ang ipanlaban natin. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Puro ganyan yan Sabi ni Marlon Abordo, payback time na sa pambubudol ng Duterte sa sambayanang Pilipino. Kaya nagkabuking-buking na ang mali nilang mga gawain. Eto daw po, mga kababayan, yung sinasabi,